Kaya, inisip ko na magbukas muli ng pangalawang aklat ng buhay ko. Pero hindi po bilang artista, kung hindi bilang lingkod bayan sa sambayanang Pilipino. Kung ako po'y nasuportahan nyo doon bilang artista, ako po'y umaabot sa inyo ngayon bilang kandidatong senador ng Republika ng Pilipinas. Pwede po ba yun? Pwede po ba, Carmen? Ito po, tandaan ninyo, hindi ko po ipaihiya yung mga hiyaw nyong yan at yung pag-oo nyo sa aking kahilingan. Ang aking pong advokasya, katahimikan at kapayapaan or peace and order. Hanggat nandyan ang korupsyon, hindi po mawawala ang kriminalidad at ang salot na droga. Nais ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng dati nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang laban niya sa korupsyon, kriminalidad at droga sa aspetong yan. Pangalawa, parati nating sinasabi ng kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero paano nilang mapapakita ang kanilang mga potensyal kung problema naman sila sa pangangailangan nila sa kanilang edukasyon? Sa pribadong paaralan, ang mamahal ng libro, notebook, at mga kagamitan pang iba para sa kanilang eskwela. Sa pagpublikong paaralan, marami po tayong guro, napakarami. Pero ang mga classrooms po nila ay kulang. Sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan. Karamihan po, napapaupo na lang sa sahig. Yung iba, maghapon nakatayo. Sa pang-umaga, alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa panghapon, alauna hanggang alas 6 ng gabi. Paano po silang matututo kung sila'y nagsisiksikan sa isang silid-aralan? Kung ako po'y pagpalain ng Panginoon at sa tulong niyo, Carmen, ito po ang aking gagawin. Palalakasin ko ang pondo para po sa edukasyon ng kabataan. Para madagdagan ang kanilang school buildings, ang kanilang silid-aralan, para hindi na po sila mahirapan at mabigyan sila ng mas magandang mga pasilidad. Yan po ang aking plano. At pati na rin po sa pribadong paaralan, pababain ang presyo ng mga mamahaling libro at notebooks nilang iba pang pangangailangan sa eskwela, at pababain ang matrikula.